Okay, magandang hapon ulit sa inyo mga kapatid. Ay tayo po ay nasarapan sa pakikinig ng mga gagandang mga musika. At yung iba siguro ay nakatulog na. Nandyan po ba kayo mga kapatid? Gising pa po ba? Dito pa. Yes po. Okay. So, habang wala pa po si Pastor uh, Cesar Aguilar, ay tayo po ay dadako po muna sa pagpatuloy ng ating discussion with regards to livelihood program. Mag-share po ako sa inyo ng screen mga kapatid. Mag-intindi ako mga pag-share. Okay. Dahil lang. Okay, nakikita niyo po ba mga kapatid? Opo, Dok. Kitang-kita po. So, narito po tayo sa kahapo, the other meeting. Tayo po ay nagtalakay ng isang usapin tungkol sa Community Livelihood Program as an opportunity for witnessing. Okay, so at yun po ay module 2. No, at ngayon naman, no, module 1 po, ngayon na po ay nandito tayo sa module 2. At the same purpose pa rin po tayo at objectives. Pero ang tatalakayin natin ngayon ay yung sinasabing sustainable livelihoods approach. So, the sustainable livelihood approach according to the Asian Development Bank. Okay, so ang materials po natin pag-aaralan ay shared sa atin ng Asian Development Bank. Siguro naman ay sa inyong mga lugar mayroon ding branches ang Asian Development Bank. Dito sa Metro Manila, yan po ay nasa ADB Avenue sa Ortigas Center. Okay, so on matters of livelihood mga kapatid, ang sinasabi po ng Asian Development Bank ay ito po ay ang livelihood po comprises the capabilities, no? Assets and activities required for means of living. So mayroong mga tatlong elemento dito mga kapatid. Ang requirements yung tinatawag for a means of living, no? Yung tinatawag capabilities, mayroon tinatawag na assets, at saka mayroon tinatawag activities. Okay. So, ito po ang mga napaka-importanting elemento sa isang livelihood na programa, no? Yung capabilities. Without capabilities, ay hindi po magkakaroon ng ng epektibong livelihood program. Okay, so capabilities dapat siya po ay nabibuild po 'yan. Capability. Okay, for example na lang, gusto kong example yung distrito ni Pastor Archie na aking nabisitahan kahapon. Sila po ay may programa sa based sa kanilang ACEs, Adventist Community Services, na ngayon ay nakatie up sila sa LGU at ang kanilang activities mga kapatid, ang una nilang project o program sa livelihood ay yung mabigyan ng trabaho yung mga walang trabaho. Excuse me. Katulad ng ang una nilang programa ay mag-train po sila ng tinatawag na mga masahero, no? Masahero. Yung taga-massage, no? Mga kapatid.
So, ayun po ang ititrain nila. Massage. Okay? So, hindi ka naman pwedeng magkaroon ng ganoong livelihood kung wala kang capability. So, ang gagawin nila mga kapatid, magsisecure po sila ng training, no? Na ang kanilang itatap ay yung TESDA para sila po ay maging certified certified na mga masseuse. Masseuse ba tawag doon? No? Massager. Ano ba yung right term? Ha? Oo, na magkaroon sila ng mga talagang certified ng TISDA na mga taga-massage. Okay. Yan po. So, magti-train po sa TISDA. I think um, dati kasi mga kapatid, ang training sa TISDA is 5,000, no? Sa pagiging yung certified na massage massage serviceman or servicewoman, no? So, iwan ko ngayon kung magkano. But the purpose is that you undergo training para magkaroon ka ng capability, no? Magkaroon ka ng skill. Okay. So, kung ang yung livelihood program na pino-provide ay hindi na magtatap ng other entity, say for example, meron kang sarili, no? Kayo po ay nakapag-training na, meron na po kayong set of trainers. So next na yun, ay training trainers na rin. Pagkaroon na kayo ng training trainers, pwede na rin kayo mag-train ng another na magmamassage din. So yun po ay capability building ang tawag doon. Okay? So yung pag nag-provide ka po ng livelihood program, may tinatawag capability building. So meron din pong assets, no? Assets, and of course yung activities na like pagkakandak ng training or yung actual talaga na paggagawa na ng ina-apply mo na yung skill na natutunan para magkaroon ka ng means of living. Napakaganda po yan, no? So, sa distrito ni Pastor Archie, siyempre, pag ikaw ay mayroong massage group, no? Sa Adventist Community Services, siyempre, kailangan mo ng massage oil, no? Na mas maganda pag ang massage oil is premium. Katulad ng premium massage oil ng ating institusyon na pinopromote ngayon. Ito ang ating Panyawan. Okay? So, yun po ang mga patungkol sa bagay ng livelihood. No? Sabi rito sa dokumento na shinare ng Asian Development Bank, it is deemed sustainable when it can cope with and recover from stresses and shocks. Okay. So, alam mo mga kapatid ang shocks and maintain or enhance its capabilities, assets, and activities both now and in the future while not undermining the natural resource base. Okay. So, ang isang livelihood program ay matatawag siyang sustainable kung mayroon siyang capability na makapag-cope and recover from stresses, no? Yung tinatawag coping with the stress of having a business or having a service, no? Kasi merong ang bawat program ay mayroon talagang mga kapatid, mayroon tinatawag na mga stresses, no? Mga stressors. Okay. So, stresses na dapat ding i-cope up mga kapatid, no? Mga shocks. Okay. Ng organisasyon. Okay, ng mga ginagawang activities sa livelihood. Pag nandyan na po si Pastor Aguilar, just call my attention mga kapatid kasi hindi ko nakikita dito ang ating mga estudyante. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Rito pa daw.
Okay, it is deemed sustainable when it can cope we cope with and recover from stress and kung ano yung mga stresses dyan, no? Or I better call it as stressors, no? Yung mga nakaka-stress na mga bagay with regards to carrying out the program, yung mga shock, mga pag-maintain or enhance capabilities, assets, and activities. Hindi lang ngayon, no? Hindi lang basta basta ngayon, kundi it also includes the future, no? Today and of the future. Kasi pag ngayon okay, pero in the near future hindi na okay, so hindi na siya sustainable. Okay. So, paano pa siya matatawag na sustainable kung hindi noon makarating sa future? Okay. So, sometimes a business is sustained for 1 month. Ay, 1 month is not I mean 1 year, no? So, sustained. Mas maganda 1 year, 2 years, 3 years. Okay. So, kung kayo po ay service provider, no? It should be something like that. You have a group of people, no, na pwedeng ma-sustain. Now, another thought then with regards to livelihood program that is related to Adventist din, yung na-conceptualize ni Ka Edsel, no? Sa conceptualization ni Ka Edsel, kung si Ka Edsel ba yun, no? Na magkaroon tayo ng tinatawag na manpower services. No, manpower services. Hindi lang po manpower services, kundi other employment opportunities. Pero basically ang iniisip ni Ka Edsel ay yung manpower services with which the agency na establish natin ay yung agency na makikipag-contract sa company na tayo po ang ating mga ipoprovide ng mga workers na mga Adventist ay hindi po sila magtatrabaho pag Sabado. Kasi yun ang problema no? Problema yung Sabbath work, no? Kasi tayo naman po ay should be working not on Sabbath. So yun, isa din po yan sa concept na iniisip ng isa nating kapatid, no? So, very soon, hindi naman imposible yan mga kapatid. Yun po ay towards formation na rin po yan, no? Para makatulong po tayo sa mga kapatiran, no? So, manpower. Ano bang mga kinakailangan? We can provide security guard, utility workers, na nakabase sa atin, tapos nakapakontrata sa company, then pagkasabado walang trabaho. So yun po ang mga mga programa, means of living. So in short, livelihood is actually a way, a means of living, no? So wag niyong kaligtaan yan mga kapatid, yun yung kalimutan kasi siyempre lalabas yan, no? Means of living. So that is livelihood, no? So pag sinabi nating sustainable livelihood, anong approach ito, no? Okay, so it is a way, sabi rito, it is a way of thinking, no? About the objectives, scope, and priorities for development activities. So, nag-i-involve talaga yan ng tinatawag strategic thinking, no? Strategic thinking, kasi when we speak of objectives, we speak of scope and priorities, iyon po ay mga sub-elements of strategies po, no? So, at saka priorities for development activities. So, hindi lang po siya basta-basta nagpo-provide ng services
say for example, if our way of living, I mean, our means of living is services, kundi merong continuous development, no? Doon sa mga activities na ating gagawin. Tulad ng ating ginagawa na ngayon, no? Ng ating community services ng LIMS International. So we have been conducting training sa paggawa ng mga tinatawag mga formulations. Dito po, dalawa ng ating mga graduating students ay nakapag-formulate na ng Panyawan massage oil. Isa po ay sa Basilan at isa naman po ay dyan sa Zamboanga, no? Mayroon din po. So, ganun po mga kapatid, ang tawag dito ay kailangan din ng tinatawag development activities na yung mga gumagawa ng ating mga livelihood program ay sila din po mga kapatid ay magkaroon ng ng tinatawag na development activities, no? Para mas lalo po silang ma-develop, no? Siguro yan naman po ay biblical mga kapatid, no? From one level we go up to the next level, then to the next level, and another level, no? Ang tawag diyan is levelized, no? Yan po ang tinatawag development. Okay, number 2, it is based on evolving thinking. No, kanina po, a way of thinking, ngayon na po evolving thinking. Ano po ibig sabihin nito? So, ano ang pinapatungkulan nito? It's about the way the poor and vulnerable live their lives and the importance of policies and institutions. Okay. So, dito po ay nag-i-involve din po ng pag-iisip mga kapatid, no? Evolving thinking, ang pag-i-evolve, no? Ang ano matawag nito? So, yung a change, no? A change of thinking, no? About the way the poor and the vulnerable. So, pag sinabi kasing livelihood, ang pumapatak talaga sa isip mga kapatid ay hindi yung regular way of doing jobs, no? Like for example, employment, no? Employment ay ikaw pwede man ng trabaho, papasok as a clerk, no? As a call center agent, as a yung po yung mga actually yung livelihood din po 'yan, no? Pero ang term po diyan ay more of employment, no? Dito po ang livelihood po na tinutukoy din mga kapatid is a means of living para po sa mga poor, no? At saka mga vulnerable, no? That is about kung paano nila sinasabuhay ang kanilang buhay, no? At saka ang kaimportante sa mga policies and institutions. Ano ba yung mga policies na involved, no? Doon. Sometimes masasabi natin na parang ang policy yan nito ay parang sobrang higpit, no? Na hindi naman masyadong nakakagalaw yung mga recipiente. So ano po ang mga institutions na involved, no? Access to the institutions na masasabi natin na talagang nakakapag-provide ng tulong, no? Sa mga nangangailangan. Okay? So, number 3, ang livelihood po ay it helps formulate development activities, no? So, may mga pagpapalago, mga activities na nakakatulong sa pagpapalago ng mga recipients. So, it must be people-centered, nakasintro sa tao. Hindi doon nakasintro sa organisasyon o sa mga tao na nagbigay ng tulong para maisagawa ang tinatawag livelihood. So it should be people-centered, no? Pero kung minsan ang nagiging sentro diyan ay yung lalo na pag politiko ang mga nagpo-provide ng mga livelihood program, no? Ay talagang hindi mo maiiwasan.
magpapagawa talaga yun ng mga tarpaulin, lalo na pag may mga seminar at lalagyan ng through the efforts of. Okay. Through the efforts of. So, Putro-putong ngalingawan kayo. Mag-workers meeting, yan po magaling. mga kapatid. Huwag na nakuha. Ano, pinagduon man ta din eh. May na-point na po ba tayong police? Traffic police. Okay. Traffic police. Wala siguro tayong na-appoint ng traffic police. Ano? Mag-appoint tayo. Okay. Sino bang magagaling na police? Si Pastor Chavez gawin nating police. Sino pa? Dapat dalawa ang police. No, para mabantayan yung diyan, yung mga naglumiliko, no? Lumiliko, yung tinatawag na nagra-right turn on red signal. Okay, marami dyan doing right turn on red signal no? Okay na yung isang traffic dyan, no? Para okay. Mga kapatid, pag nandyan si Pastor Cesar, just call me attention. At next Sunday naman, itutuloy natin ito. Okay, people-centered. Tapos responsive and participatory, no? Responsive and participatory. Of course, lahat naman siguro ng livelihood ay responsive at saka participatory. Walang livelihood pag walang participatory. Tapos sabi dito ay multi-level. Ano ibig sabihin ng multi-level? Ito ba yung multi-level marketing? No? Hindi naman po mga kapatid. But actually, multi-level marketing, mga networking, livelihood din po yan no? Pero yung sasabi dito multi-level mga kapatid na it relates to development activities na hindi lang po isang institution kundi several institutions and up ay kapart po doon sa development activities, no? Like for example, example ko na lang yung yung distrito ni Pastor Archie. Okay. So, first level ay yung district, no? The district management. Kasi ang district pastor merong office. Okay, meron silang office. Pero it can be a multi-level approach pag nandito din ang limbs ay nandito sa likod, no? Nakaalalay din sa mga programa. Okay, like for example, additional training. Kasi development additional training. So, it can be hindi lang multi-level, kundi pwede rin maging multi-service, no? Multi-service. Okay. So, conducted in partnership with the public and private sectors. Okay, in relation to training, for example, yung sinasabi ni Pastor Archie na they will tap TISDA for the certification training. So, yun po ay public sector. Pag sinabi namang private sector, yun naman po ay pagtap ng, say for example, ACEs, no? Na magbibigay ng, yung sinasabi ni Pastor Archie na bibigyan ng pamasahe yung mga magti-training araw-araw. Kung araw-araw man ang schedule, no? Every time we go for training, ay mayroong pamasahe. So napakagandang opportunity po at napakaganda ng programa ng distrito, no? Magkakaroon ka pa ng livelihood, magkakaroon pa ng parang scholarship, hindi lang po basta-basta, mayroon pang pamasahe, no? Okay, it should be dynamic, no? Pag sinabing dynamic, it involves several people,
exchanges of ideas, no, interactions, and of course sustainability, no, which is very important, no, na maging sustainable yung activity. Now, for some basic considerations, ang sustainable livelihood ay isang approach, mga kapatid, nagpa-facilitate ng tinatawag identification of practical priorities for actions that are based on the views and interests of those concerns, but they are not in a panacea. Okay, pag sinabing panacea ay something like panacea, like okay, like solutions and remedies, no? So okay. So hindi lang po siya hindi lang po siya pang tawid, no? Kasi ang ating gobyerno ngayon ay mayroong tinawag pantawid, no? Okay, yun pong isa sa mga example ng panacea, no? Pantawid. Nakatawid na nga, paano yung sunod, no? Okay. So, hindi po siya tinatawag na panacea, no? Kundi sustainable nga ang tawag, no? Pag sustainable, tuloy-tuloy. Hindi lang po siya pang livelihood na katulad nung mention natin na example of livelihood last time, no, yung binibigay ng DOLE o Department of Labor and Employment na mayroong good for 15 days, good for 30 days. Pagkatapos niyan, wala na, no? Kasi yun naman po ay parang pang-emergency lang because of certain calamity na nangyari. Sa area na yan, nagkaroon ng landslide, nawalan ng mga bahay ang mga tao, nawalan sila ng trabaho. So, nakakaroon ng tinatawag emergency livelihood program. Pero hindi po yan ang sinasabi dito sa emphasis natin na sustainable livelihood. Yung sustainable livelihood talaga ay yung tinuruan mo yung isang tao, yung sinasabi ba na do not just give him a fish, but teach him how to fish. Because if you just give him a fish, he will just live for a day. But if you will teach him, if you will just give him a fish, he will live for a day. But if you'll teach him how to fish, he will live for a lifetime. Yun po ang sustainable, mga kapatid, no? Sustainable livelihood. So it does not replace other tools such as participatory development, sector-wide approaches, or integrated rural development. However, it makes the connection between people and the overall enabling environment that influences the outcomes of livelihood strategies. Okay. Okay, so ito po yung napakalalim na material, mga kapatid, considering na ang gumawa nito talaga ay Asian Development Bank, no? Sila po yung mga nagpo-provide ng mga loans. Pero hindi po hindi doon po sila nagbibigay sa mga agencies na nakapagka-carry out ng programa like yun ang sinasabing Sustainable Livelihood Program, na hindi lang po pantawid gutom, kundi yung po talagang like for example na yung nagkakandak ng dressmaking, nagtitraining ng dressmaking. So say for example ang LIMS, no, mag-conduct siya ng training about dressmaking. Okay, so pa-training at naturuan ng ibang magtahi. Okay, so ano na tawag dyan? Ang tinatawag development, no? Improvement of the skills hanggang ma-master nila yung pagtatahi at sila'y talagang makapagpatahi. Paano kung sila na nga ay natutong magtahi, wala namang tinatahi? Di po ba? Natutong magtahi, wala namang tinatahi. Kaya dapat meron tinatawag. Pag ikaw ay nag-provide ng livelihood program,
dapat sustainable. Naturuan mo sila ng pagtatahi, wala na ka namang, dapat meron ka ring project para ma-employ nila ang kanilang skill sa pananahi. Kaya siguro magtayo ka ng isang patahian, no? Okay, naalala ko na dati, mga 10 years ago na yata or 7 years ago, na ang ating ACEs ACEs ba 'yon sa ating CLC ay nagpa ewan ko kung dole out 'yun or pa-loan ng mga makina. Makina. Pananahi. Pag sinorbe natin yan ngayon kung ano na nangyari doon sa mga makina, baka minekaniko na ni Monico ang makina ni Monica, no? Sabi pa ng mga ano kayang nangyari doon, no? Was it sustainable? Okay. I think it was in partnership with Adra yata, no? Although mayroong program, pero ang tanong, naging sustainable ba? Okay. So I have heard na itong natin mga kapatid, na nagpatahi tayo ng mga uniform sa chaplaincy. Yung talaga natin, yung suit natin na uniform sa Type A ay napakaganda. Pinatahi natin yan. Alam niyo kung sino ang nagtahi, mga kapatid? No? Isang area, no? Isang area somewhere in Bulacan, no? Na ang trabaho lang talaga nila, mga kapatid, ng mga mananahi ay ang magtahi ng suit. Yung suit kasi ay parang hindi masyado nating ginagamit. So, ang nasanayan kasi natin, Amerikana. So, yun. Isang grupo na master sila sa pagtatahi ng Amerikana. Okay. So, hindi yung mananahi na parang all around, no? Na nagtatahi ng pantalon, nagtatahi ng short, nagtatahi ng trahe de Buda, nagtatahi ng uniform. Hindi yung ganun, no? Mahirap yun, no? Mahirap yun. Yun po ay pang solo, no? Solo. Di okay naman din mag-solo na livelihood. Pero iba din po pag operation, no? Operation. No, yun po ang tinatawag na mayroong tinatawag na saan na ba tayo? Sustainable po. Okay, it makes the connection between people and the overall enabling environment that influences the outcomes of livelihood strategies. So, doon po we're talking about sustainability dito, mga kapatid, So, yan po ang emphasis dito. Then it brings attention to bear on the inherent potential of people in terms of their skills, social networks, access to physical and financial resources, and ability to influence core institutions. So ito po ay patungkol ito sa mga nagka-carry out ng mga livelihood programs. Okay. Katulad ng LIMS International, we have the Adventist Community Services, pero yung atin ay community services. So, ating director dyan sa community services ay si Doc Aris, no? So it brings attention to bear on the inherent potential of people in terms of their skills, social networks, access to physical and financial resources, and ability to influence more institutions. So, yun po ang mga kapatid. Tayo naman po sa LIMS ay hindi po natin sinasabing abrupt, no? Mabilisan.
ginagawa natin dahan-dahan lang, no? So, ngayon ang ating programa is to train for livelihood opportunities through marketing the massage oil. Then we have also products like Alingatong tea and the Sibukao tea. Okay, so yun po ang atin pinoprovide na livelihood program. Ang ating gumagawa niyan, unang-una, tinuturuan muna natin ating mga estudyante before we go to the community to encourage people to participate in our livelihood program. Itong ating mga estudyante po muna ay tinuturuan natin na gumawa ng livelihood program. Kaya meron tayong subject na pole line missiology, principles and approaches. Okay. Pole line missiology, principles and approaches sa kung saan sinusundan natin ang mga yapak ni Apostol Pablo. Na sa kanyang ministry, hindi lang po siya basta-basta nagpi-preach, kundi siya din po ay nagbibinta ng mga tents. Okay. So, sa pagbibinta ni San Pablo o ni Apostol Pablo ng mga tents, ay kumikita po siya. At ang kanyang kita, yun po ang nagsusustain ng kanyang ministry. Kaya siya po ay nakapag-travel, no? Sa Asia, no? Habang nagpipreach siya, travel from one place to another, at meron siyang livelihood program. Kaya mga kapatid, ang pagla-livelihood program ay hindi po siya tinatawag natin na kaabalahan, no? Kaabalahan sa ministry, kundi siya po ay fuel, no? Siya po ang gasolina ng ating ministry. Kaya po tayo tinuturuan. Kaya po tayo sa pole line missiology ay mayroon tayong tinatawag na practicum, sa kung saan ang bawat isa ng mga estudyante ay mag-undergo sila sa the so-called practicum sa pole line missiology. Ang kanilang practicum ay tuturuan sila kung paano mag-dispose ng mga health products like yung ating sa ngayon we have the Alingatong tea, the Sibukao tea, the premium massage oil, Panyawan, na gagamitin natin as a part of the training in order to earn, no? Para tayo po ay kumita. So pag kayo ay kumikita mga kapatid, napapractice ninyo na ito pala ang tinatawag na livelihood program. So, as you go to the community, kayo na rin po ay mag-organize ng mga grupo na i-empower ninyo kasama ng ating team sa community service na magpo-provide ng know-how kung paano tayo makatulong sa community ang tinatawag natin na makapag-create ng livelihood program. Kaya dito sa ating objectives mga kapatid, basahin natin uli, no? At the end of this series, yung series na ating tinatalakay dito, the learner shall be able to familiarize concepts and opportunities in livelihood. Okay. That can be extended to community people. Then gain knowledge and skills in community visitation and mobilization. Then number 3, facilitate the creation of small groups for livelihood programs. Pero bago po nito mga kapatid, ay dapat tayo po ay nakapag-practicum na, no? So sa ating practicum tayo po ay pinoprovidean ng mga produkto, no, na part ng ating training. Doc, No? Yes. Doc, wala kayong pan po, Doc. Wala slide po. Kanina lang yan. Kanina. Wala po slide. Sorry. Wala palang Hindi pala ito na-share? Wala po. Kanina pa, Doc. Ganun ba? Akala ko na-share na to. Okay, sorry Yung sa slide mo, livelihood, yung una. Okay, share screen tayo. Yung sabi na wakal ng wakal wala palang Okay.
So, ito po mga kapatid, no? Nakikita na. Meron na. Meron na po, meron na. Okay. Maraming salamat at sinabi niyo. Ang akala ko ba naman ay mayroon na akong sinishare na na document. Okay. So yun po, balikan natin dito sa ating subject we have to familiarize concepts and opportunities in livelihood that can be extended to community people so that we can gain also knowledge and skills in community visitation and mobilization and facilitate the creation of small groups for livelihood program. Ito po yung dapat natin ma-achieve ng mga objectives sa throughout the series natin sa ating livelihood program. So, yun po ang ang ating purpose mga kapatid, no? Na tayo po ay makapag-provide ng sustainable livelihood program. Okay, so bukod doon sa pwede nating ituro, like for example, soap making, dishwashing liquid, paano magawa ng dishwashing liquid, paano gumawa ng sabon. Ayun naman po yung mga basic mga kapatid, no? Pero pag hindi po malawakan yung ating pagturo sa kanila, ay lugi din po sila. I mean, talo din po sila sa mga kapitalista, yung mga nagkumapital talaga at naglagay ng mga dishwashing liquid sa mga tindahan na mas mura. No, mas mura in the sense na malawakan ang kanilang paggagawa, no? So, kailangan din dito ang tinatawag competitive advantage, no? Kasi yung competitive advantage mga kapatid ay basic talaga 'yan, maging sa negosyo, maging sa ating institution, no? It may be in education, business, no? Kahit sa church. Okay. So, yun po ang okay, dito sa tinatawag naman sa appreciative inquiry, no? Ano po bang ibig sabihin ng appreciative inquiry? Originally, ito ay dinevelop as a tool for industry to avoid negative approaches to problem solving. Extends this constructive outlook, no? Appreciative, no? So, ito po ay patungkol po sa pag-iwas ng mga negatibo na approaches to problem solving, no? Sunod, it is a highly inclusive process that maximize the positive as opposed to minimizing the negative, in which a community takes responsibility for generating and gathering information and then forms strategies based on the most positive experiences of the past. So, yun po ay patungkol sa community. So, there is that participation also of the community. And I believe na ito po ay ang pakikinig, no? Pakikinig din ng mga ideas ng ating mga recipients ng ating livelihood program. Ano bang kanilang mga idea, no? This is also participative. Okay, so ito po yung diagram ng ating tinatawag sustainable livelihood framework, no? Pero bago ko po explain yan mga kapatid, tingnan po muna natin ang mga elemento ng tinatawag na livelihood framework. Dito po muna tayo sa tinatawag na capital assets, itong portion na ito, no? It's something like a web, no? A network, no? So hindi lang po yan solo, kundi yun po ay mayroong social aspect, mayroong tinatawag na natural, physical, at financial, etc. Tingnan natin isa-isa, no? Capital assets. Okay.
So what are the capital assets in sustainable livelihood? So sa framework na ito mga kapatid, makikita natin na ang sustainable livelihoods framework ay tumutulong, no? It helps to organize the factors that constrain or enhance livelihood opportunities and shows how they relate to one another. So makikita natin na it's about the sa mga iba-ibang mga elemento, no, na that should work together. It relates to one another, parang support, parang support. One element supports the other, no? So nagkakaroon sila ng tinatawag ano man tawag nito, interdependence, no? Interdependence, or pwede rin tawagin natin na dependence upon another, no? Dependence upon another. So, parang din, whatever affects the other, whatever affects the one affects the other. Okay. So, yung mga aspects na ito mga kapatid, there is that central notion, no? A central notion is that, no, different households have different access. Okay. Different households have different access to livelihood assets. Okay. Which the sustainable livelihood approach aims to expand, no? So, ang mga households, for example, siyempre, when we provide livelihood opportunities, ayun po ay household based. For example, isang household, meron tayong isang participant sa kada household, no? So, yan po, ang isang household o bawat household, meron silang tinatawag na kanya-kanyang access, no? Different access. So, ang access ng isang household, malamang iba din sa access ng isang tinatawag household. Hindi puro parehas, no? Okay. Pero ang naman dyan is sabi rito, which the sustainable livelihood approach aims to expand. So ini-expand po, pinapalawak, no? The livelihood assets, for example, no? The livelihood assets which the poor must often make trade-offs and choices about enterprise. Okay. So, meron dyan tinatawag na mga trade-offs mga kapatid, no? Na pwedeng tinatawag na anong tawag nito? Parang meron kang abilidad na in exchange of another abilidad, no? parang barter kumbaga, sa simpleng understanding, no? So, yan po. For example, dito po, human capital, health, nutrition. Ito po sample ng human capital. Health, nutrition, education, knowledge, and skills. Okay. Capacity to work, capacity to adapt. Yan po yung mga samples ng human capital. Another is social capital. Pag sinabi namang social capital, networks and connections, patronage, no? Neighborhoods, kinships. So, kanya-kanyang household, kanya-kanya din yung kanya-kanya din yung kanyang access, no? Merong parang bang magandang example dito? Parang merger ng isang company sa isang company. So magkakaroon ng merger kasi ang isang company meron siyang capability na wala sa isang company na hinahanap ng isang company. At itong company, say company A may hinahanap at
yan po nakita niya kay Company B. So, si Company B naman, mayroon dong hinahinap po na wala sa kanya, nakikita niya kay Company A. Ang resulta, nagkakaroon sila ng merger. No, merger. Para makapag-share sila ng resources na wala sa isa, tapos wala sa isa. So pag nag-merge sila, magkakaroon na sila ng sharing of resources, no? Ang mayroon sa isa na wala sa isa, masishare niya sa kabila dahil kailangan ang isa naman na wala, masishare niya sa isa na wala din. Isa na mayroon, masishare niya doon sa wala. So, nagkakaroon ng merger. Parang ganito din yun, mga kapatid, no? Individual households have access, no, to different tools, no, and resources. So, human capital, health, nutrition, education, etc. So, sabi to, social capital. Ano po ba yung social capital? Networks, connections, no? Relations of trust and mutual understanding and support, formal and informal groups, shared values and behaviors, common rules and sanctions, okay, and collective representation, mechanisms for participation in decision making and friendship. Okay, we have just 15 minutes, mga kapatid. And probably next Sunday na po magbibigay ng message ng lecture si Pastor Aguilar kasi meron pa siyang kausap. Wala na po, hindi Pero, nakapasok. Oo, ibibigay natin ang panahon by 5:30 kay Dr. Agustin para sa ating class sa Greek 2. Okay. So we have natural capital, land. Ito ang example ng natural capital, land and produce, water and aquatic resources, trees, forest products, wildlife, wild foods and fibers, biodiversity, environmental resources. So for example, meron akong pera. Wala naman akong lupa. Si Ka Arnel merong lupa, wala naman pera. Okay. Ako ay merong ability pero wala akong sasakyan. Si Ka Arnel meron siyang sasakyan, no? Pero wala siya sa ng ability na meron ako. Example lang yan, mga kapatid, no? So kami, tinatawag parang okay, ang natin yan, ang madali nating maintindihan, magkaroon tayo ng korporasyon. Okay. Yan po ang ibig sabihin ng merger. Yan na po ang ibig sabihin ng sharing of resources, no? Ang mayroon, magsishare siya sa wala. Pero yung wala, mayroon din siyang resources na may share doon sa isa na mag-share. Natural capital, ito yung mga tinatawag capital, mga kapatid. Mayroon ding physical capital. Okay. Etc. So, dyan lang po muna, mga kapatid. Dagdagan natin next time. We'll have to have a break because I'm going to close this para makapag-share ako ng ating resources. Resources. Ano po yung resource na isi-share ko? Ay gusto kong mag-open ng Facebook at mag-share po ako ng ating mga kapatid. Isi-share ko sa inyo sa bulletin, mga kapatid, yung ating resource sa lecture ni Pastor Agustin. I-forward ko na lang. Sorry. So, nag-share po ako, mga kapatid, sa LIMS bulletin board.
yung ating materials na ginagamit, no? Yung tinatawag, it is still Greek. Okay, i-access niyo mga kapatid para pagpasok ni Pastor Agustin, meron kayong tinatamdan, tinitimdan, meron kayong tinitingnan na uh, resource or ang pinakasi textbook. Okay, so hanggang dito lang po muna tayo mga kapatid. We'll have a break for about 10 minutes. Okay, habang nagbe-break tayo, ay